Nang hapong yun ay naabutan ni Manong Odoy ang anak niyang si Ederlyn na nakatayo sa kubong ginawa niya sa tapat lang ng kanilang bakuran. Kasama ng babae ang kambal nitong anak na si Jepoy at Javes, parehong 15 taong gulang. Naglalaro ang mga yon ng mga tuyong dahon at tangkay na nalaglag sa mayabong na puno ng mangga na nasa gilid ng nasabing kubo. Nang makita ng Ginoo ang kanyang anak at ang mga apo, ay nagmadali siya sa paglalakad gamit ang tungkod. Nakatungkod ang Ginoo sapagkat bulag na ang kanang mata niya dahil sa isang pangyayari noon na nasa edad 30 pa lang siya. At kasabay ng kanyang pagkabulag ay ang siya ring pagkamatay ng kanyang asawa at panganay na anak na si Merwin, na siyang kuya naman ni Ederlyn. Nang makita naman ni Ederlyn ang ama, ay napatayo siya at napaharap dito. Tinawag niya rin ang mga anak para makita ng mga binatilyo ang kanilang lolo Udoy. Tay, magandang hapon po. Mga anak, Jepoy, Javes, magmano kayo sa lolo nyo. Lumapit kaagad ng 2 binatilyo at nagmano sa matandang Ginoo. Pagkatapos noon ay bumalik na sila sa paglalaro ng mga tuyong dahon at kawayan. Hinayaan na lang ni Ederlyn dahil natuon lang ang atensyon ng babae sa kanyang ama, na nung mga oras na yon ay tila dismayado na naman ang pagbumuka matapos siyang makita. Abay, buntis ka na naman, anak. Akala ko ba'y hindi na kayo pupunta rito? Kinuha ka na ng asawa mo, hindi ba? Ayaw na ng damuhong yun na magpunta kayo rito. Niliyasan na namin siya, itay. Nang sabihin yun ng babaeng buntis, ay kitang-kita sa mukha ng matandang Ginoo ang matinding pagkainis at pagkadismaya. Dahil doon ay napatapik noo si Mang Udoy. Nagpabuntis ka muna bago mo iniwanan. Ay naku ka naman, bata ka, oh. Ilan mo na ba yan? Magtatatlo na, tay. Napakamot ulo ang matandang Ginoo bago sinipat ang mga apong abala sa paglalaro ng mga patay na damo. Naghalo ang pakiramdam na awa at inis sa kanya ng mga oras na yon. Nung pa man kasi ay sinabihan na ni Mang Udoy ang bunsong anak na hindi maganda ang kutob niya kay Berto. Dahil maraming beses na niya itong nakikitang nasa sugalan at sabungan noon pa man, sa halip na nagtatrabaho para sa pamilya. Tapos kapag sinundo ka naman dito, sasama ka rin kaagad. Mga angati agad yang ari mo. Ang dami-daming lalaki dyan. Lalaking matino. Yung responsable. Yung makikita ang kalagayan ng mga anak mo. Tingnan mo nga yan si Jepoy at Javes. Ilang taon na ba yung mga yan? 15 po, itay. Ay nako. Magsipasok na nga kayo sa loob. Magtatakip silim na eh. Pakiluto na lang tong dalakong isda. Kaagad na kinuha ni Ederlyn ang supot na hawak ng kanyang ama. At pagkatapos ay tinawag na rin niya ang kambal para pumasok sa loob ng bahay. Nanatili naman sa labas si Mang Udoy. Pagkatapos ay nagtungo siya sa likod ng maliit niyang kubo na nasa gilid ng malaking puno ng mangga. Kinuha niya roon ang pudpud na gulong ng sirang bisikleta at saka ito hiniwa gamit ang patalim na nakuha niya sa loob ng kubo. Nagwalis-walis na rin siya sa labas. At nang tumambak na ang tuyong dahon at sanga, ay sa kanya pinaliyab at doon na nga isinaboy ang ilang bahagi ng gulong ng bisikleta. Umalingasaw ang mabahong amoy galing sa piraso ng gulong, subalit hinayaan lang ito ng matandang Ginoo. Pagkatapos noon ay bumalik siya sa kanyang kubo at saka kumuha roon ng gasera. Sinindihan niya ito at naglakad na papunta sa loob ng kanilang bahay. Pagpasok doon ay natanaw niya kaagad ang anak na buntis sa dulo ng kubo, kung saan ang kusina ng bahay. Niluluto na ni Ederlyn ang napamiling isda ng kanyang ama. Sinabuhan niya lang ito para mainitan ng sikmuran nila mamaya sa hapunan. Inilagay kaagad ng Ginoo sa altar ang gasera. At pagkatapos ay minasdan niya ang kambal na naglalaro naman ngayon ng mga piraso ng bato sa sulok ng nasabing bahay. Umupo siya sa nilumang kawayan upang saka nagbalik tingin sa kanyang mga apo. Hindi niya maiwasang mahabag sa 2 binatilyo. Habang pinagmamasdan
Ang mga ito na parang mga batang walang muwang na naglalaro lang ng kung ano-ano. Nagkaroon kasi ng diferensya sa pag-iisip ang kambal dahil nung pinagbubuntis sila ay naaksidente si Ederlyn. Dahil sa kagagawa ng asawa nitong walang ibang ginawa kundi magsugal at magbisyo. Napailing na lang si Mang Udoy bago umalis sa kinauupuan. At nang aksidente niyang nahulog ang kanyang tungkod, ay kaagad naman itong dinampot ng dalawa niyang apo at inabot sa kanya. Ay, sige na mga apo, maglaro na kayo ron. Palitan niyang hinimas ang ulo ng kambal at pagkatapos ay naglakad na siya palapit sa kinaroroonan ni Ederlyn. Kagad sinaraan ng matandang Ginoo ang pinto sa tabi lang ng nilulutuan ng kanyang anak. At kasunod nun ay hinawi niya't ibinukadkad ang lumang tolda saka itinali ng mabuti bilang pangtakip sa maliit na bintana sa bandang kusina. Bakit nyo kagad isinara yung pinto dyan na papunta sa palikuran? Madalim na sa labas eh. Diyan na lang kayo sa arenola umihi o dumumi. Pagkaturo ng matandang Ginoo sa nasabing bagay na nasa silong ng lababo, ay napaangat kilay lang ang kanyang anak. Teka, luto na ba yan? Hindi pa, Tay, pero malapit na ito. Ipatawag mo na lang ako sa mga bata kapag ayos na ha. Doon lang muna ako sa kubo saglit. Huwag niyo na lamang bubuksan tong pinto rito papunta sa palikuran sa labas ha. Sige po, Tay. Matapos saglit na makapag-usap ang mag-ama, ay lumabas na nga muna ang Ginoong Bulag ang isang mata. Doon sa kanyang kubo ay nagmasid-masid siya sa kadiliman ng gabi, sapagkat batid ni Mang Udoy na ng mga oras na yon ay mayroon nang nagmamasid sa kanilang bakuran dahil sa buntis ang anak niyang si Ederlyn. Ito rin ang dahilan ng matandang Ginoo kaya siya nagsunog ng goma kanina lang bago kumagat ang dilim. Mas mainam kasing pangontra laban sa pangamoy ng mga nilalang ng kadiliman ang nasabing goma. Kaya madalas ito ang gamitin ni Mang Udoy. Ilang saglit pa'y biglang napaangat ng tingin ng Ginoo matapos makadinig ng mga malalaking ibon na nagliparan galing sa malaking puno ng mangga na nasa tabi ng kanyang kubo. Inihanda kaagad ng Ginoo ang ginawa niyang sibat kasunod ng pagpahid ng langis sa dulong talim nito. Ang langis na ginamit niyang pampahid dito ay katas ng dahon ng nilaga nilang talampunay. Ayon kasi sa kanilang ninuno, sa malayong probinsya ay mabisa raw ang talampunay laban sa mga alagad ng kadiliban, lalo na sa mga aswang. Kapag mayroong katas ng talampunay ang ginamit mong sandata, ay hindi gagaling ang sugat ng aswang na matatamaan nito. Pagkatingin niya sa mga nagliliparang ibon, ay sumulyap din siya kaagad sa puno ng mangga, sapagkat tila mayroong kung anong nilalang na dumapo roon. Kaya nag-alisan at nagambala ang mga ibong natutulog. Hoy, ikaw! Langya ka! Kung sino ka mang nandyan sa puno! Matalas ang pangamoy ko ha! Hindi ka nadali ng goma! Ha! Subukan mo lang pumasok sa bakuran ko! Hindi ka na talaga mabubuhay! Hindi pa man natatapos si Mang Udoy sa kanyang sinasabi, ay lumipad na kaagad sa malayo ang isang malaking ibon. Nang tanawin ito ng matandang Ginoo, ay natansya niyang singlaki ito ng tao at alam niya ring hindi ito ordinaryong ibon, kundi isang aswang na kilala sa tawag na ek-ek. Isang uri ng aswang na nag-aanyong taong ibon at isa sa paboritong kainin ay ang malulusog na sanggol sa sinapupunan ng isang babaeng buntis. Ay, akala ko hindi matatakot eh. Eksaktong pagkasabi niya noon ay siya ring paglabas ni Jepoy at Jabez. Lumapit ang dalawang binatilyo sa kanya at natutuwang hinatak siya ng mga ito na parang mga batang sabik na sabik pa rin sa paglalaro. Bago pumasok sa kanilang bahay, ay isinara muna ng matandang Ginoo ang kanyang kubo at dinala ang sibat at langis. Pagpasok sa loob ng bahay, ay dali-dali niya ring isinara ang pinto at sumabay na sa pagkain kasama ang kanyang anak na buntis pati ang apong kambal. Lumipas ang ilang oras habang nahihimbing sa pagtulog ang lahat,
ay hindi naman mapakali si Mang Udoy. Sa tagal kasi ng panahon ay ngayon niya lang ulit nakasama ang anak. Natutuwa ang Ginoo at sa kabilang banda ay nag-aalala rin siya para sa anak, sapagkat alam niya sa sarili na ang kanilang lugar ay pinamamahayan ng iba't ibang uri ng mga aswang at iba pang nilalang na sinasabing alagad ng kadiliman, katulad ng mga mangkukulam, mambabarang, manggagaway, engkanto, maligno, lamang lupa at iba pa. Katulad na lang kanina, kahit hindi pa lumalalim ang gabi, ay mayroon na kagad na nakaambang panganib at mabuti na lang ay alerto siya sapagkat bata pa lang ay sinani na siya ng kanyang mga magulang patungkol sa mga ganitong bagay. Dahil sa pagninilay-nilay sa nakaraan, ay hindi sinasadyang nakaidlip ang matandang Ginoo. Naalimpungatan lang siya matapos makita ang apong si Jepoy na nakatayo sa tapat ng pintong nakasara papunta sa palikurang nasa labas. Sa upuang papag lang kasi siya natulog dahil ang kanyang anak at mga apo ang natutulog sa kanyang higaan. Nilapitan niya kagad si Jepoy kahit walang tungkod, at nang mapansin niyang naiihi ang binatilyo ay sinamahan niya ito papunta sa tapat ng lababo, kung saan sa ilalim nun ay naroon ang niluma ng arinola. Apo, dito ka umihi Umungot-ungot lang ang binatilyo, kaya tinulungan niya ito ng matandang Ginoo hanggang sa makaihi na nga ang binatilyo. Nang ayos na ang lahat, ay hinatid na niya ang apo sa tabi ng ina nitong nahihimbing na sa pagtulog. Pagkatapos ay bumalik na rin siya sa upuang papag na tinutulugan at mabilis ding nakatulog. Kinabukasan ay nagising na lang si Mang Udoy dahil sa tama ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Pagkamulat ng kanyang mga matay, nakatiklop na ang lumang tolda na nakatakip sa maliit na bintanang nasa bandang kusina. Mula roon ay tumatama ang liwanag ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Tumayo siya kaagad at kinuha ang kanyang tungkod. Pagkalakad papunta sa kusina, ay nasipat niya rin na bukas na ang pintong isnara niya kagabi papunta sa palikurang nasa likod ng kanilang bahay. Nakaibabaw sa sirangkalan ang takuring nangingitim na ang kabuuan dahil sa uling. Medyo nagbubuga-buga na ng usok ang nguso nito, pero hindi yun inalintana ni Mang Udoy. Mula sa pintuan sa likod ng bahay ay sinilip niya ang buntis na anak at mga apo. Nang wala mga ito roon, ay nagtungo siya sa harapan ng bahay, kung saan mahina niyang naririnig ang tunog ng walis tingting. Pagkasipat ay doon na nga natanaw na matandang Ginoo ang kanyang anak na nagwawalis sa palibot ng kanilang bakuran, habang ang dalawa niyang apo naman ay naglalaro ng mga tuyong dahon na nahulog sa ilalim ng mayabong na puno ng mangga. Tay, mag-almusal na kayo. Nagpainit na ako ng kinaping bigas. Hindi niyo ba nakita roon kanina? Lumapit muna ang Ginoo sa kanyang kubo at saka ito binuksan. Pagkatapos mo dyan, anak, pakitimpla na lang ako ng kape, ha? Pag-aayos lang ako rito sa kubo. Sige po, Tay. Eksaktong pagkasabi noon ng babaeng buntis ay siya namang pagdaan ng bisikleta ni Miyong. Ang nasabing binata ay kilala sa lugar na yon dahil sa kasipagan nito. Gamit ang bisikleta ay kung ano-ano ang ibinebenta ng binata. Sa umaga ay pandesal, sa tanghali ay mga lutong ulam. Sa hapon naman ay merienda katulad ng binatog at iba pa. At kung minsan sa gabi naman ay nagtitinda siya ng balot. Subalit sa matataong lugar lang katulad ng Lamay at Pasugalan, dahil alam niyang hindi ligtas sa kanilang lugar kapag 10 oras na ng gabi. Nang makita ng binata si Ederlyn at ang mga anak nito'y otomatikong natigilan siya. Ito kasi ang unang pagkakataon ni Miyong na makita ang mag-iina. Sa tuwing nadadaan siya sa lugar na yon, ay palaging si Mang Udoy lang ang kanyang nakikita. Mang Udoy, magandang umaga po. May pandesal pa po akong natitira, baka gusto niyo pong kumain. Napakamot ulo lang ang matandang Ginoong bulag ang isang mata. At nagtaka na rin sapagkat ito ang unang pagkakataon
na hinintuan siya ng binatang tindero. Bago tumugon ay sinipat niya muna ang kabuuan ng binata na parang sinusuri kung ano talaga ang pakay nito sa kanya. Medyo sigurista na kasi talaga ang Ginoo, lalo na't alam niyang buntis ang kanyang anak. Bakit naman mamaya? Baka naman mamaya yanggaw ka na rin. Di mo lang napahinto ka rito. Samantalang noon dinadaan-daanan mo lang ako Kasunod nun ay binalingan ni Mang Udoy ang kanyang mga apo at saka ito tinawag at inutusan. Parang isip bata man kumilos ang dalawa, subalit nauutusan at nakakaintindi naman sila. Jepoy, Abes, kunin nyo nga ron yung sibat ko at saka langis. Madali kayo mga apo. Kagad sumunod ang dalawang binatilyo na kitang-kita sa mga mukha ang saya dahil nautusan sila ng kanilang lolo. Mang Udoy naman, grabe naman kayo sa akin. Alam ko yung yanggaw na tinutukoy nyo Alam kong mukha akong aswang pero hindi ako magiging kabilang sa mga yan. Kung tutusin meron nga ako ritong pangontra, hindi ba? Inilabas ng binata ang suot niyang kwintas na palagi na ring napapansin ni Mang Udoy. Medyo nagulat lang ako kaya ako napahinto kasi may kasama na po pala kayo sa bahay. Anak niyo po ba siya? Ang ganda po Nang ituro ng binatang tindero si Ederlyn, ay napaturo rin ang babae sa kanyang sarili at napatigil sa ginagawa niyang pagwawalis. May mga anak ng bunso kong anak. May mga apo na ako sa kanya. Tapos buntis pa yan ngayon. Payag naman akong ligawan mo basta kaya mong buhayin yung mga anak niya. Grabe naman yun. Hindi pa man natatapos ang binata sa mga sinasabi niya. Kinuha na ng matandang Ginoo ang hawak niyang supot na pandesal. Mamaya ko na ito babayaran doon sa palengke Nakikita naman tayo ron tuwing tanghali Salamat at mag-iingat ka riyan, Miyong. Tandaan mo, hindi palaging epektibo mga agimat dahil may mga mas malalakas na kampo ng kadiliman kesa sa mga yan. Kaya dapat hindi ka rin pumapalya sa pagbabasbas sa mga yan. Dahil sa mga sinabi ng matandang Ginoo, ay kitang-kita sa mukha ni Miyong ang pamumutla at takot. Sinundan pa yun ng pagdating ng kambal, tanga ng sibat at langis na ginagamit ni Mang Udoy sa panunugis ng masasamang kampo ng kadiliman. Ano, may kailangan ka pa ba? Wala na po, Mang Udoy. Sige po, doon ko na lang kayo kakatagpuin sa palengke mamayang tanghali. Magandang umaga rin sa inyong mag-anak. Dali-daling nagbisikleta palayo si Miyong, habang ang matandang Ginoo naman ay pasimple lang itong tinatawanan. Nang mapansin naman ni Ederlyn ang kalokohan ng ama, ay nilapitan niya ang Ginoo at kinausap. Grabe kayo manakot, Tay. Yun tuloy, kumaripas ng takbo yung isang yon. Kahit ganun ng taong yon, may legal na diskarte siya sa buhay. Kaya kung liligawan ka nun, abay, ayos lang sa akin. Kesa ron sa asawa mong mabisyong walang diskarte sa buhay. Ay, nako. Sayang lang ang laki ng katawan. Napangwi si Ederlyn matapos sabihin niyo ng kanyang ama. Hindi kasi ang mga katulad ni Miyong ang tipo niyang lalaki. Mukha namang hindi naliligo yun, Tay. Kukunin ko na nga yung kape niyo. Kung ano-ano nang sinasabi niyo dyan Ay, mabuti pa nga. Pagkatapos makapag-almusal, ay saglit na nagpaalam ang matandang Ginoo sa kanyang anak. Pinayuhan na lang din niya itong wag na masyadong pagagalain o palalaruin sa kung saan-saan ang kanyang mga apo. Pagkatapos noon ay nagtungo na sa palengke si Mang Udoy para magtrabaho. Mabilis na lumipas ang oras. Dahil sa pagkaabala ay medyo nahuli ng uwi ang matandang Ginoo. Ang sabi niya kasi kay Ederlyn ay 3:00 ng hapon ay dapat nakauwi na siya. Pero dahil sa dami ring ginawa sa palengke, kaya inabot na rin ng 5:30 ng hapon bago nakauwi ng bahay ang Ginoo. Nang dapit hapong yon, ay naabutan na naman ni Mang Udoy ang anak na buntis na nakaupo sa kanyang kubo.
Nagmimerienda ang babae, habang ang kambal ay naglalaro sa kanyang harapan dahil katatapos lang magsikain. O tay, medyo nauli yata kayo ng dating. Ang sabi nyo kanina 3:00 pa lang ng hapon, nakauwi na kayo. Nakapanangalian na po ba kayo? Nagtira naman ako ng ulam para sa inyo. Kainin nyo na kagad yon bago pa mapanis. Tumabi ang matandang Ginoo sa kanyang anak at pagkatapos ay isinandal niya ang sarili sa gilid ng kubo. Nagpalinga-linga rin siya saglit sa paligid at nakiramdam dahil ilang minuto na lang ay magdidilim na rin. Huwag niyo na akong alalahanin dahil kumain na ako ron sa palengke. Medyo nahuli kasi ako ng pasok kanina kaya nahuli na rin ako ng tapos ng mga gawain. Pero teka, bakit nandito pa kayo sa labas? Sinabihan ko na kayong kapag 5:00 na pumasok na kayo sa loob, di ba? Jepoy, Chavez, pumasok na kayo ron sa loob. Maghugas kayo ng kamay, ha? Kaagad itinigil ng 2 binatilyo ang ginagawa nilang paglalaro at pagkatapos ay masaya nilang sinunod ang lolo. Tumakbo sila papasok ng bahay at nagpatuloy naman ang mag-ama sa pag-uusap. Nang mapansin ni Mang Udoy na nakapagsigana ang kanyang anak, ay tumayo siya saglit at kinuha ang natitirang piraso ng gulong ng sirang bisikleta. Pagkatapos noon ay isinaboy niya ito sa siga dahilan upang muling umalingasaw ang mabahong amoy ng goma. Kapag nagsisiga ka tuwing hapon, ganyan ang gagawin mo. Ang baho naman yan, tay. Napakanutnoo ang matandang Ginoo bago muling tumabi ang anak. Pagkatapos mula sa kinauupuan ay inabot siya ng kamay ng gasera at sinindihan ito. Kinuha rin niya ang sibat at langis bago muling kausapin ang buntis na napapatakip ilong dahil sa mabahong amoy ng siga. Makakabuti yan sa inyo dahil buntis ka. Palibhasa hindi ka lumaki rito sa akin. Kaya hindi mo alam na dito sa mga baryo kapag buntis ang isang tao dapat tuwing hapon nagsusunog ng goma sa bakuran para hindi maamoy ng mga masasamang kampo ng kadiliman ang sanggol sa tiyan mo. Kung di mo na itatanong maraming aswang dito sa atin. Kagabi nga lang Tila hindi naman mapaniwalaan ng babaeng buntis ang sinasabi ng kanyang ama. Sapagkat katulad nga ng sinabi ng Ginoo, hindi lumaki si Edeline sa poder ng kanyang ama. Matapos kasi noong mamatay ang ina at kapatid niya, ay ipinadala na ng Ginoo si Edeline sa tiyahin nito sa syudad. Bumalik lang si Ederline sa poder ng ama noong mamatay na ang nag-aalaga rito. Subalit hindi rin nagtagal ay umalis din kaagad matapos naming itanan si Berto, ang walang yang asawa ng babaeng buntis ngayon. Kaya pala tay, lagi niyong dala yung sibat at langis, no? Tapos may binanggit pa kayo kaninang umaga ron sa lalaking magpapandisal. Hoy, huwag kang tumawar yan. Dahil di mo alam na nasa paligid lang natin ang mga aswang. Gayon, sigurado ko na nakikinig lang ang mga yan sa atin. Walang mawawala sa iyo kung maniniwala ka. Para yan dyan sa anak mo. Kung gusto mong maipanganak ng ligtas ang anak mo, paniniwalaan mo ako. Saglit na natahimik ang babaeng buntis matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama. At dahil na rin sa pagka-curious ay hindi na nga napigilan ni Ederline na magtanong tungkol sa mga aswang kahit kakatwa at tila parang kalokohan sa kanya ang tungkol sa mga yon. Kilala niyo ba tay kung sino-sino mga aswang dito sa lugar ninyo? May mga kilala ko pero meron ding hindi. Sa mga kakilala ko, hindi na kailangang banggitin ang mga pangalan nila dahil sa oras na marinig nila yon, maaari nating matawag ang kanilang pansin. Ang alam ko lang kasi tay sa aswang, yung damo kong asawa Palagi akong ginagapang nun. Eto, sa awa ng Diyos, nakadalawa pa kami kahit tarantado siya. Hindi na umimik pa si Mang Udoy. Tumayo na lang ito at inakag ang anak na pumasok na sa loob ng bahay
dahil nakarinig na siya ng huni ng isang ibon na sa pakiwari niya ay hindi naman talaga ibon. Nang nasa pintuan na sila ng bahay, ay saglit na huminto ang matandang Ginoo at tinanaw sa madilim na kalangitan ang humuhuni-huning ibon. Nang makalayo ang huni, ay sa kanya binalingan ng anak habang hawak ang gaserang nakasindi na pati ang sibat at langis. Huwag mong gawing biro ang lahat ng sinasabi ko sa iyo, Ederlin. Hindi nagbibiro ang mga aswang. Kung malalaman mo lang ang totoo, baka hindi ka mag-iisip ng ganyan tungkol sa mga kampo ng kadiliman. Totoo sila. Totoong totoo. Matapos marinig ng babaeng buntis ang pagbanggit ng kanyang ama sa kanyang pangalan, ay doon siya tila natauhan. Ito kasi ang natatandaan niyang unang pagkakataon na tinawag siya ni Mang Udoy sa tunay niyang pangalan. Bigla tuloy sumagi sa isip ni Ederlin ang sinabi noon ng kanyang tiyahin na sa lahi raw ng kanyang tatay kapag binabanggit na ang totoong pangalan. Ibig sabihin noon ay hindi na nagbibiro ang isang tao o seryosong-seryoso na ito. Nang maalala niya yon, ay tila napahilamos siya ng mukha gamit ang kamay at saka binalingan muli ang kanyang ama. Pasensya na, Tay. Huwag po kayo mag-alala. Tatandaan ko ang sinabi ninyo. Paano? Magluluto na po muna ako. Hinayaan na lang ng Ginoo ang kanyang anak sa mga gagawin habang siya naman ay nag-aayos-ayos lang din sa loob ng bahay. Ang kambal na binatilyo ay nanatili lang na tahimik na naglalaro sa isang sulok ng mga oras na yon. At walang kamalay-malay sa kung anong badya ng kasamaan sa kanilang kapaligiran. Katulad kagabi ay agad ibinaba ni Mang Udoy ang lumang tolda sa maliit na bintana ng kusina at saka isinarat inipit ng mabuti. Siniguro niyang hindi ito mabubuksan o mapupunit ng basta-basta. Kasunod nun ay isinaran niya ring mabuti ang pinto papunta sa palikurang nasa likod ng kanilang bahay. Nang matapos na siya ay nagtungo siya sa altar at naupo sa upuang papag na nasa tapat ng nasabing bagay. Pagkatapos ay sa kanya binalingan ang mga apong naglalaro sa isang sulok at tinawag. Chapoy, Chavez, ali kayo rita. Samahan niyo ang lolo na magdasal, ha? Magiliw na lumapit ang dalawang binatilyo at umupo sa magkabilang hita ng matandang Ginoo. Kasunod nun ay tila nag-uunahang nag-sign of the cross ang kambal habang magiliw naman silang pinagmamasdan ng kanyang lolo. Ay, saglit lang ha. Sabayan niyo ang lolo sa pagdarasal. Sige na, ipikit niyo na muna ang mga mata niyo sandali. Dahil masunuri ng dalawang binatilyo, kaya pumikit nga sila habang ang mga kamay ay magkadikit. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Matapos makapagdasal na maglolo, ay tuwang-tuwa na nagpalakpakan sina Jepoy at Chavez. Nang makita naman sila ni Mang Udoy, ay nagalak ang puso ng matandang Ginoo, sapagkat minsan niyang naalala ang panganay niyang anak na noon ay masayahin din at palaging natutuwa sa tuwing sila ay nananalangin sa gabi. Subalit ang ngiting yun ay biglang napalitan ulit ng kalungkutan matapos muling sumagi sa isip ng matandang Ginoo ang kinahinatnan nung panganay niyang anak at asawa
noong 1 buwan at asawa ng pagkasilang na pagkasilang ni Ederlyn. Sapagkat hindi ordinaryo ang naging pagkamatay ng mga mahal niya sa buhay. Dahil sinalakay ang mga yon ng mga aswang habang nasa ospital noon sina Mang Udoy at Ederlyn. Hindi malilimutan ni Mang Udoy ang mga sandaling yon sapagkat nakaukit na sa kanyang isipan ang kawawang sinapit ng kanyang mag-ina. At simula din na mangyari yon, ay doon na nga mas lalong nagka-interes ang Ginoo na supili ng mga kampon ng kadiliman. Walang kamalayan si Ederlyn tungkol sa bagay na yon sapagkat wala pa siyang sapat na isip nang mangyari ang insidente. Dahil sa mga alaalang yon, na bigla na lang sumagi sa isipan ng matandang Ginoo, ay hindi maiwasang mapaluha siya na napansin naman ni Ederlyn matapos lumapit sa ama't mga anak para sana ayain ang mga ito na kumain. Tay, naiiyak ka ba? Hindi. Ay, bakit? Kakain na ba? Ramdam na ng babaeng buntis na nagtatago lang ng saloobin ng kanyang tatay na mga sandaling yon. Kaya hindi na lang din niya pinansin ang mga pagtanggi nito. O tay, kakain na ha. Mga anak, Jepoy, Chavez, hugas na kayo ng kamay ha. Kakain na tayo. Pagkatapos ng usapang yon, ay tahimik na nga silang naghapunan. Pinangunahan ulit ni Mang Udoy ang pasasalamat sa pagkain nila bago pagsaluhan ng mag-anak ang nasa hapagkainan. Habang kumakain ay walang ano-ano'y bigla na lang nawalan ng kuryente. Mabuti na lang at mayroong gasera sa altar kaya kahit papaano'y nagliwanag pa rin sa loob ng kanilang bahay. Hindi rin naman ganun kalaki ang kanilang bahay kaya ang isang ilaw ay sapat na para hindi mamayani ang kadiliman sa loob ng kanilang bahay. Subalit para makakain ng maayos ay pansamantalang kinuha ni Mang Udoy ang gaserang nasa altar at inilagay ito sa lamesang pinagkakainan nila. Buti na lang talaga at palagi ako nagsisindi ng gasera. Nakasanayan na kasi namin yan ng nanay mo noon. Oo nga tay, nakwento mo nga sa akin yan bago ako itanan ni Berto. Saka bumaling ang babaeng buntis sa dalawa niyang anak at kinausap ang mga ito habang kumakain ng tahimik. Mga anak, simula ngayon, lagi niyong sasamahan ng Lolo Udoy sa pagdarasal sa altar tuwing gabi ha. Masayang tumango-tango ang dalawang binatilyo bago magpatuloy sa kanilang pagkain. Ganun pa rin ang ginawa ng mag-amang Udoy at Ederlyn, subalit habang kumakain sila ng hapunan ay hindi maiwasang mapag-isip ng matandang Ginoo kung bakit nawalan ng kuryente sa kanilang lugar. Sa pagkakatanda ni Mang Udoy, magmula nang matustusan ang kuryente ang kanilang lugar, ay palagi nang inaanunsyo sa kanilang outpost kung mawawala ng kuryente upang kaagad makapaghanda ang mga residente. Mahirap kasi kapag walang ilaw sa buong baryo dahil sa bukod sa sobrang dilim ng paligid ay mas delikado rin dahil nga sa kilala ang kanilang lugar sa dami ng mga kampon ng kasamaang naninirahan doon dahil sa nasa pinakadulong-dulong baryo na sila. Kapag walang anunsyo at biglaan ay tsak na mayroong nasirang poste o kung anumang may kinalaman sa pagsusupply ng kuryente sa kanilang lugar. Mukhang magtatagal pa tong brownout na to ah. Wala kasi silang anunsyo sa outpost kanina kaya siguradong may nasirang poste o kable. Ayos lang naman yun tay. Doon nga sa bahay namin ni Berto. Nako, Diyos ko, patawarin na lang. Palaging putol ang ilaw namin. Paano? Hindi nakakabayad ang asawa kong... Hindi na naituloy pa ng babaeng buntis ang nais niyang sabihin dahil nagsalita na kagad ang kanyang tatay. Hayaan mo na ang asawa mong yon. Kung sinanay niya kayo sa madilim na bahay, dito anak, hindi ko sasanayin ang mga apo ko sa dilim. Napaangat kilay na lang si Ederlyn at hindi na umimik bago magpatuloy sa pagkain. Makalipas ang ilang minuto, matapos ang kanilang hapunan,
ay saglit na bumalik si Mang Udoy sa kanyang kubo na nasa tapat lang din ng kanilang bahay. Doon niya sana gustong matulog dahil mainit sa loob ng bahay sapagkat walang electric fan. Subalit, nag-alala naman siya sa maaaring mangyari lalo na't walang kuryente ngayong gabi. Kaya ang ginawa niya na lang ng mga oras na yon ay pansamantala siyang tumambay doon hanggang sa lumalim na ang gabi. Nagmasid-masid ang matandang Ginoo sa madilim na kapaligiran na pinaiingay lang ng mga kuliglig at mga palakang bukid na parabang nag-aawitan sa isa't isa. Alam na alam ni Mang Udoy na ang mga ganong pagkakataon ay sinasamantala ng mga kampon ng kadiliman para muling makapambiktima. Nanatiling mulat ang mata ng matandang Ginoo habang nakaantabay sa mga mangyayari. At kahit 10:00 pa lang ay parabang malalim na ng gabing yon dahil sa kadilimang taglay ng kapaligiran. Mabuti na lang din at mabait ang Diyos ng gabing yon dahil sa gitna ng kadiliman ng paligid ay biglang nagniningning ang buwan sa kalangitan na parabang nagdidilig ng liwanag sa kadiliman ng gabi. Umaliwalas ang langit at nawala ang kaninang makapal na ulap na siyang tumatakip maging sa mga bituin. Dahil doon ay nakampante ng kaunti si Mang Udoy. Subalit hindi pa rin siya nagpakasiguro. Nanatili siyang alerto habang nakatunghay sa kanilang kubo. Tahimik lang siyang nagmamasid dahil mula sa kubong kinalalagyan ay kitang-kita niya ang mga mangyayari sa gabing yon kung sakaling mayroong sumalakay sa kanilang bahay. Nang mas lumalim pa ang gabi, habang patuloy sa pagdidilig ng liwanag ang buwan sa kalangitan, ay unti-unting nakaramdam ng antok ang matandang Ginoo. Kaya naman, natapik niya sa muka ang sarili. Anak ng teteng oh. Ngayon pa ako inantok talaga eh. Kung kailan lumalalim na lalo ang gabi. Ay nako, makapasok na nga sa loob ng bahay. Dahil mukhang panig naman sa akin ngayon ang gabing to eh. Hawak ang sibat na may pahid ng langis ng talampunay. Ay ginamit ito pansamantala na matandang Ginoo bilang tungkod habang naglalakad pauwi sa kanilang bahay. Nang malapit na si Mang Udoy sa pinto ng kanilang bahay, ay doon na siya nakarinig ng mga boses ng kalalakihan. Tila nagtatakbuhan ng mga ito ng mga sandaling yon na parang may tinatakasan o hinahabol kaya natigilan siya at hinintay ang mga ito na dumaan sa harap ng kanilang bahay. Nang makitang isa si Miyong sa mga kalalakihang nagmamadali sa pagtakbo, ay kaagad na lumapit si Mang Udoy at dali-daling tinanong ang binatang tindero. Oh, Miyong, anong meron? Bakit? Anong nangyari? Bakit kayo nagtatakbuhan? Pagkakita ni Miyong sa matandang Ginoo, ay kaagad siyang lumapit dito. Halata sa mukha ng binatang tindero ang pamumutla ng mukha at matinding sindak na parabang nakakita ng nakakatakot na nilalang. Mang Udoy, ano pong ginagawa niyo rito sa labas? Tara po't pumasok na tayo sa loob. Papasukin niyo po ako sa inyo. Parang awa niyo na. Ayoko mamatay dito. Hindi pa natatapos ng binatang tindero ang sinasabi, ay nakarinig na sila ng malalakas na alulong ng kung anong hayop mula sa hindi kalayuan. Pagkarinig doon ni Mang Udoy, ay alam na niyang hindi galing sa ordinaryong aso ang alulong na kanilang narinig. Yayakagin pa sana ng matandang Ginoo ang ibang kalalakihang natakbo, kaya lang ay nakalayo na ang mga ito sa kanila. Dahil doon ay si Miyong lang ang hinatak niya papasok sa loob ng kanilang bahay. At nang maisara na nilang maigi ang pinto, ay doon na nga kinausap ng masinsinan ni Mang Udoy ang binatang tindero. Ayos ka lang ba? Huwag ka matakot. Sinisiguro ko sa iyong ligtas tayo rito sa loob ng bahay ko. Maniwala ka sa akin, Miyong. Nasabi ito na matandang Ginoo sapagkat napansin niya ang pangangatog ng katawan ng binatang tindero. Kaya bago niya ito usisain, ay pinakalma niya muna si Miyong.
Kumuha siya ng tubig at pinainom kay Miyong. At nang sa tingin niya ay medyo kumakalma na ang binatang tindero, ay doon niya na ito muling inusisa. Ano bang nangyari ron sa labas? Saan ba kayo nanggaling? May kinalaman ba to sa pagkawala ng kuryente sa baryo natin? Humugot muna ng malalim na hininga si Miyong at pagkatapos ay muli itong uminom ng tubig. Nang handa na siya, ay inisip niyang muli ang mga nangyari bago sumagot sa kanyang kausap. Galing po kami sa Lamay. Yung patay po ron malapit sa kabilang ilog. Nagtinda ko ng balot at saka penoy habang yung mga taong nandun nakakasiyahan dahil sa inuman. Habang yung iba naman nagsusugal. Pagkatapos? Nang magkalasingan na sila, umalis na yung mga nagiinom. Ang isa ron sa mga lasing, kung kilala niyo po si Mang Ramil, yung buntis yung asawa ng 8 buwan. Nambig kasi ni Miyong tungkol sa bagay na yon, ay biglang naisip ni Mang Udoy ang buntis niyang anak. Pero para mas maging handa siya ng mga oras na yon, ay inalam niya pa rin kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari. Anong nangyari kay Ramil? Wala pong nangyari kay Mang Ramil. Ganito po kasi. Teka, nalilito ako kung paano ko po ikukwento eh. Mang Udoy, kinakabahan ako eh. Baka pati dito pumunta sila. Hindi po ba buntis din yung anak ninyo? Kahit medyo nag-aalala na rin ng mga sandaling yon, ay pinilit ni Mang Udoy na ikalma ang kanyang sarili upang maging malakas din ang loob ng kanyang kausap. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Miyong at saka ito tinitigan ng mata sa mata. Miyong, makinig ka. Kung pangungunahan ka ng takot, mahihirapan kang labanan ng mga kampo ng kasamaan. Hindi ba't sinabi mong may pangontra kang bitbit? Mas malakas pa rin ang pangontra ang tapang at pananalig sa Diyos. Kapag meron tayo ng pareho, yung takot na nararamdaman natin, mawawala yan. Kaya magtiwala ka lang. Hindi tayo manganganib dito sa bahay ko. Sabay na napabuntong hininga ng malalim ang dalawa. At pagkatapos nun, ay muling ikinalma ni Miyong ang sarili upang makapagkwentuhan ng maayos. Mga ilang minuto po, bumalik doon sa amin sa Lamay si Mang Ramil. Bitbit niya po yung sanggol ng asawa niya, pero gutay-gutay na po ang katawan. Bigla siyang sumigaw na patay. Pinatay raw ng aswang ang asawa at anak niya. Dahil po sa takot namin, siyempre, nagtakbuhan kami. Naiwan ko na nga yung mga paninda ko eh. Tapos, yung mga halulong, hindi ko na rin alam yung nangyari doon sa Lamay. Hindi pa man natatapos si Miyong sa pagsasalita, ay biglang nakarinig na sila ng malalakas na alulong mula sa hindi kalayuan. Dahil doon, ay muling nataranta si Miyong. Kaya pilit siyang pinakakalma ni Mang Udoy hanggang sa magising na lang si Ederlyn, pati ang kambal dahil sa ingay ng pagkagulgol ng binatang tindero. Dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Nagpupumilit pa si Miyong na baka pasukin sila ng aswang. Kaya naman mas lalo itong nagwala matapos makitang gising na ang babaeng buntis at ang kambal. Upang mapigilan ang pagwawala ay hindi na rin nakatiis si Mang Udoy. Ginawa niya ng paraan upang pare-pareho silang hindi magambala ng mga aswang na nagkukubli sa alulong ng mga hayop. Malakas na sinikmuraan ng matandang Ginoo si Miyong, dahilan para mawalan ito ng malay tao at makatulog ng mahimbing. Pagsikat ng araw ay hiyang-hiya si Miyong sa mga nangyari. Kaya naman pagkagising niya ay dali-dali siyang umalis ng bahay ni Mang Udoy at hindi na muna nagpakita. Dahil sa nangyaring yun ay kaagad nagpunta si Mang Udoy sa palengke para alamin kung totoo ang balitang ikinuwento ni Miyong. Ang alam kasi na matandang Ginoo ay nagtatrabaho rin sa palengke si Mang Ramil. Nang nasa palengke na, malayo pa lang sa kanyang pwesto, ay naririnig na ni Mang Udoy ang balita tungkol sa nangyari sa asawa ni Mang Ramil. Totoo ngang namatay ang anak nito at gawa yun ng isang aswang.
Kaya labis na nabahala ang mga taong taga roon, lalo na si Mang Udoy. Kaya matapos na marinig ang totoong balitang yon, ay pansamantala siyang nagpaalam sa kanyang amo na hindi muna papasok sa araw na yon. Kaya tanghali pa lang ay nakauwi na siya ng bahay. Tay, anong nangyari? Pumunta muna ang matandang Ginoo sa upuang papag at pagkatapos ay saka hinarap ang kanyang anak na buntis. Anak, totoo yung sinabi ni Miyong kagabi. Ano, hindi ka pa rin ba maniniwala sa mga sinasabi ko sa iyo? Hindi kaagad nakaimik si Ederlyn dahil sa mga sinabi ng kanyang tatay. Kaya nagpatuloy sa pagsasalita ang Ginoo. Namatay ang sanggol ng asawa ni Ramil. Nang iniriraw ng babae yung sanggol, gutay-gutay na ang katawan. Kaya naman pala ganun dahil ang mismong nagpaanak sa kanya ay aswang. Dahil sa lasing si Ramil kagabi, hindi niya namalayan na kinakatay na ng aswang ang asawa at anak niya. Kaya sinasabi ko sa iyo, anak, hindi biro ang mga aswang lalo na sa lugar na to. Sa totoo lang, ayaw kong sabihin sana sa iyo ang nangyaring yon, pero dahil sa narinig mo naman kagabi dahil sa damuhong biyong na yon, mas mainam na alam mo na rin para maging maingat ka. Basta, ang sasabihin ko lang sa iyo, kahit anong mangyari, huwag na huwag kang makikisalamuha sa mga taga rito na hindi mo kilala. Sa mga sinabi ng Ginoo, ay parabang nakaramdam na matinding takot si Ederlyn na ngayon niya lamang naramdaman sa buong buhay niya. Nang ikinuwento pa lang ng tatay niya ang tungkol sa katotohanang nangyari sa sanggol ni Mang Ramil, ay parang kinakain na siya ng takot. Hindi pa sila natatapos mag-usap ng mga oras na yon, ay bigla na ngang nakarinig ang mag-ama ng sigaw mula sa labas ng kanilang bahay. Sigaw ito ni Jepoy at Chavez na parabang natatakot. Dahil sa pangamba ay kaagad lumabas ng bahay si Mang Udoy kasunod ng anak niyang buntis. Doon nga ay nakita nila mula sa labas ng bahay ang isang matandang ginang. Dali-daling nilapitan ni Mang Udoy ang apo at hinatak ito palayo sa matandang babae. Pagkatapos noon ay matapang niyang minasdan ng mata sa mata ang nasabing ginang. Matagal silang nakatitigan na parabang walang gustong magpatalo ng mga oras na yon. Mabuti na lang din, biglang yumakap ang kambal kay Mang Udoy, kaya naman nabaling ang atensyon nila doon. Bakit mo nilapitan ng mga apo ko, Auring? Ngumiti ang nasabing matandang ginang bago ito nagsalita. Nakikipaglaro lang ako sa mga bata. Anong nakikipaglaro? Huwag mong subukan, Auring. Hindi mo ko kilala. Pagkasabing yun na matandang Ginoo, ay biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Manang Auring. Bigla rin tumalim ang mga tingin niya kay Mang Udoy. Hanggang sa muli silang nagtapatan ng matatalim na titig. Mas tumagal yon kaysa sa nauna. Kitang-kita sa mata ng bawat isa ang bagsik at tapang na halatang walang gustong magpatalo. Kahit nahihirapan at mapapayak na si Mang Udoy, ay ayaw niyang kumurap ng mga oras na yon. Sapagkat sa kanyang paniniwala na kapag nakipagtitigang ka sa isang aswang, ay hindi ka dapat magpatalo sa pagkurap. Dahil tiyak, malaking kalamangan yon para sa kanila. Simbolo yun ng takot, kaya hanggat maaari ay ayaw magpadaig ng matandang Ginoo sa kaharap niyang aswang. Hindi nagtagal ay sumuko rin ang matandang babae. Kumurap ito at biglang muling bumalik ang ngiti sa labi, kasunod ng pagsasalita sa paggaralgal niyang tinig. Masarap ang naamoy ko sa bahay mo, Undoy. Pwede ba akong maghapunan sa inyo mamayang gabi? Hindi. Subukan mo lang tumungtong kahit sa bakuran ko. Siguradong ibang bagay ang matitikman ng mukha mo sa akin. Sinisiguro ko sa iyong hindi yung masarap. Tumalikod na ang matandang ginang matapos yung sabihin ni Mang Udoy. At habang naglalakad ang matandang itinuturing na aswang ni Mang Udoy, ay dumudura-dura pa ito sa lupa. Nang mawala na sa paningin nila ang matandang ginang,
ay kaagad kumuha ng balding may lamang tubig ang matandang Ginoo. Saka ito ibinuhos sa lugar na pinagduraan ni Manang Auring. Hindi na rin pinalabas pa ni Mang Udoy ang kanyang anak at mga apo dahil sa nangyari. Natakot din kasi ang mga yon matapos na marinig ang mga sinabi ni Manang Auring. Nang nasa loob na sila ng bahay, ay naabutan ni Mang Udoy ang buntis na anak na tila hindi mapakali. Kaya naman tinanong niya ito kaagad kung ano ang problema. Kinilabutan ako sa matandang yon, Tay. Hindi ko maintindihan pero habang nakatingin siya at nagsasalita kanina, para niya akong kinakain. Nakita mo na. Inaaswang ka na ng babaeng yon. Akala niya siguro hindi ko alam na aswang siya. Ganyan ang mga aswang dito. Kanya-kanya silang diskarte at agawan kung papaano makakapambiktima. Kaya sinasabi ko lang sa iyo, iba yung ingat lang talaga, anak. Pero huwag ka mag-alala. Dahil hindi nila makukuha ang gusto nila sa atin. Uubusin ko talaga sila. Pagsapit ng hapon, matapos makapagwali sa palibot ng bakuran, ay muling nagsunog ng goma si Mang Udoy. Mas maraming goma at 4 na ningas ang kanyang ginawa. Sa silangan, sa kanluran, sa timog at hilagang parte ng kanilang bakuran. Ginawa niya yon sapagkat alam niyang mamayang gabi ay mas magiging agresibo ang mga pangyayari. Sapagkat hindi pa rin nakakaroon ng kuryente sa kanilang bahay. Ilang oras pa ang lumipas nang tuluyang dumilim ang kapaligiran, ay ramdam na ang buong katahimikan ng mga oras na yon. Ang mga tao, dahil sa takot, ay nakapagsara na kagad ng kani-kanilang mga bahay. Makulimlim ang kalangitan, kaya naman mas lalong dumilim ang paligid dahil walang buwan at mga bituin na nagsisilbing ilaw sa gabi. Maagang naghapunan ng pamilya ni Mang Udoy at nang matapos ay sabay-sabay din silang nanalangin sa altar para sa matinding gabay at proteksyon laban sa mga kampo ng kadiliman na anumang oras ay handang sumalakay. Nakasisiguro si Mang Udoy na pupuntiryahin ang kanyang anak, lalo na't nakita at naamoy na ni Manang Auring ang nasa sinapupunan ng tiyan ni Ederlin. At hindi nga siya nagkamali, sapagkat ng gabing yon, eksakto 10:00 ng gabi, ay nakadinig na siya ng ingay mula sa labas ng kanilang bahay. Biglang nag-ingay at nagliparan ng mga ibong natutulog sa mayabong na punong nasa tapat ng bahay ni Mang Udoy. At pagkatapos nun, ay bigla rin siyang nakadinig ng pagaspas ng tila malaking ibon mula sa nasabing puno. Nandiyan na ang mga hayop. Marahang bumangon na matandang Ginoo mula sa upuang papak. At pagkatapos ay kinuha niya ang sibat at marahang pinahira ng langis ang talim nito. Hindi talaga siya natulog dahil hinihintay niya ang pagsalakay ng kung sinong aswang, hanggang bukod sa pagaspas ng tila malaking ibon ay nakarinig pa siya ng isang kaluskos mula naman sa kanilang bubungan. Sinundan nito ng ilang alulong na mga hayop na nasa labas lang din ng kanilang bahay. Dahil sa alulong na yon ay nagising si Edeline, pati na rin ang kambal. Tay, naninigas ang tiyan ko. Kasabay ng pagkasabing yun ni Ederlin, ay biglang umungol ang aswang na gumawa ng kaluskos sa bubungan nila. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Mang Udoy. Pagkadinig ng nasabing ungol, dali-dali niyang tinusok ng sibat ang bubong kung saan nanggagaling ang pag-ungol at kaluskos. Hoy, ayop ka! Auring! Ikaw na naman yan! Ano? Masakit bang demonyo kang aswang ka? Talagang matibay ka, ha? Inulit pa ni Mang Udoy ang pagtusok hanggang sa makita niyang may dugong tumatagas na mula sa talim ng kanyang sibat. Kasunod ng pagtagas ng dugong yon ay ang malakas sa pag-angil ng nasabing aswang na nasa kanilang bubungan. Ano? Ayaw mo pang sumuko, ha? Matibay ka talaga! Sige, eto pa! Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil mula sa bubungan ay dinig na dinig nilang mag-anak ang paglapit ng tunog ng pagaspas ng mga pakpak ng tila malaking ibon. Sinundan yun ng tunog ng ek-ek
at ang pag-angil ng aswang na tinusok niya kanina sa bubungan. Tay, natatakot kami ng mga apo ninyo. Huwag kang matakot. Magtago lang kayo sa ilalim ng papag. Magtiwala ka sa akin. Dahil hindi ko kayo pababayaan. Kaagad sinunod ni Ederly ng ama. Nagtago nga siya sa ilalim ng papag kasama ang kambal na nung oras na yon ay nag-iiyakan na rin dahil sa nakakatakot na ingay na naririnig nila sa labas ng bahay. Nang mga oras na yon ay tila sari-saring ingay na ang naririnig ni Mang Udoy. Kaya nakasisiguro siyang hindi lang isang uri ng aswang ang nakapalibot sa kanilang bahay kundi higit pa sa dalawa. Nagmatsyag lang sila at nagpaikot-ikot ng tingin habang inihahanda ang sibat na pinahiran niya ng langis galing sa katas ng talampunay. Mga hayop kayong mga aswang kayo! Magsilayas na kayo sa bakuran ko! Kung ayaw niyong magkamatayan tayo! Ilang saglit pa nga ay nakarinig na rin siya sa likurang banda ng kanilang bahay na parang may mga mababangis na asong ulol na nag-aangilan sa isa't isa. Ang may hinang angilan ay paunti-unting lumalakas hanggang sa hindi nagtagal ay nagsalpukan na nga rin ang mga ito. Hindi na maintindihan ni Mang Udoy kung sino-sino ang mga aswang na naglalaban-laban sa labas ng kanilang bahay. Kaya hinayaan na lang niya ang mga ito. Hanggang sa ilang saglit pa'y biglang tumahimik na ang paligid. Nawala ang kaninang aswang na ek-ek na pumapagaspas dahil lumipad na ito palayo. Ganon din ang aswang na natusok ni Mang Udoy ng sibat dun sa bubungan. Pati na rin ang mga tila mababangis na asong ulol na naglalaban-laban sa likod ng kanilang bakuran. Natahimik man ang kapaligiran, ay hindi pa rin kampante ang matandang Ginoo, sapagkat ramdam niya pa rin ang kakaibang puwersa na alam niyang nanggagaling sa mga aswang. At hindi nga siya nagkamali, sapagkat bigla-bigla na lang nasira ang pinto sa likod ng kanilang bahay. At mula doon ay inuluwa ang isang nakakatakot na nilalang. Parang paniki ang itsura ng mukha nito. Mahaba ang tenga, maliliit ang matang nanlilisik, naglalaway ang bibig na may matatalim na pangil. Bukod doon ay mabuhok ang katawan nito at mahaba at matutuli sa mga kuko sa kamay at paa. Umiyaw ito at nagwala sa loob ng bahay ni Mang Udoy. Subalit hindi hinayaan ng matandang Ginoo na makuha ng aswang ang nasa sinapupunan ng kanyang anak. Walang hiya kang aswang ka! Etong bagay sa iyo, demonyo ka! Ilang ulit na pinagtututusok ni Mang Udoy ang katawan ng aswang hanggang sa mapaatras ito palabas ng kanilang bahay. Napahiyaw ang nasabing aswang dahil sa sakit at pagkatapos noon ay kumaripas na to ng takbo palayo. Hindi na ito hinabol pa ng matandang Ginoo dahil ayaw niyang iwan ang kanyang pamilya sa loob ng kanilang bahay. Nang pabalik na siya sa loob ng bahay ay may nakita pa siyang isang aswang na kamukha rin ng nauna. Nasa bubungan ito at nagtatangka na rin pumasok sa loob ng bahay. Tay, may aswang nang papasok dito! Kahit nahihirapan ay mabilis na tinakbo ng Ginoo ang loob ng kanilang bahay. At nang maabutan niya ang nasabing aswang ay dali-dali niya rin itong pinagtututusok ng kanyang sibat na may pahid ng langis mula sa halaman ng talampunay. Umangil ng umangil at hindi na rin nakapalagpa ang nasabing aswang. Hanggang sinira na lang nito ang pinto sa harap ng bahay para makatakas ito at makalayo. Mga hayop kayo, mga aswang kayo! Sige, sumugod kayo para matikman niyo ang kamatayan! Ha! Subukan niyong galawin ang pamilya ko! Kahit kakilala ko kayo, hindi ko kayo aatrasan! Tandaan niyo yan! Sa sobrang galit na nararamdaman ay hindi napigilan ng Ginoo ang sarili na ipagsigawan ng mga yon. Sa awa ng Diyos, ilang saglit pa'y nagdatingan na rin ang mga tao't alagad ng batas dahil sa ingay at lakas ng boses ni Mang Udoy. Doon ay mas naging ligtas ang kanyang pamilya. Paglapit niya kay Ederly na kalalabas lang ng ilalim ng papag, ay agad niyang niyakap ang babaeng buntis ng mahigpit, pati na rin ang kanyang mga apo. Nag-iyakan silang mag-anak dahil sa pangyayaring yun na hinding-hindi nila malilimutan. Sinabi ko naman sa iyo, anak na hindi ko kayo pababayaan. Salamat, Tay. Salamat po talaga.
Dahil sa nangyaring yon, ay napagdesisyonan munang matulog ng mag-anak sa outpost upang mas masiguro ang kanilang kaligtasan. Kinabukasan, habang nahihimbing pa ng tulog sa outpost si Ederlyn pati ang kambal, ay maagang gumayak si Mang Udoy para lang kumpirmahin ang isang bagay. Pumunta ang matandang Ginoo sa bahay ni Manang Auring para alamin kung sinubukan nitong salakayin ng kanyang anak kagabi. At kapag nalaman niya na ginawa yun ng matandang ginang, ay papatayin niya ito sa oras na yon. Kaya naman, habang papunta sa bahay ni Manang Auring, ay mayroong bitbit na patalim si Mang Udoy. Subalit, bago pa niya matunto ng nasabing bahay, ay napadaan na siya sa mga taong nag-uumpulan malapit sa may ilog. Dahil doon, ay nakiusyoso na lang din si Mang Udoy kung anong meron doon. Hanggang sa makita na nga niya ang dalawang nakahandusay na lalaki. Puno ng tusok ng sibat ang mga katawan nito at wala ng buhay. Biglang sumagi sa isipan ng Ginoo ang dalawang aswang na pinagtututusok niya ng sibat kagabi. Kaya sa halip na maawa sa mga ito, ay nilapitan niya ang nasabing bangkay para makilala kung sino-sino ang mga ito. At doon nga niya nakita si Mang Ramil pati ang kasama nitong lasenggo rin na nagtatrabaho sa may palengke. Sa pagkakatanda ni Mang Udoy ay nakakausap at nakakabatian niya pa ang mga ito sa palengke. Kaya hindi niya sukat akalain na aswang ang mga ito na sasalakay sa kanyang bahay. Mga traitor kayo. Kaya dapat lang yan na mangyari sa inyo. Hindi nyo man lang inisip na anak ko ang sinasalakay nyo, mga wala kayong awa. Habang papalis sa lugar na yon, ay napapaisip si Mang Udoy dahil ayon sa kwento sa palengke at kwento ni Myung, ay pinatay ang asawa ni Mang Ramil ng mga aswang na nagpanggap na kumadrona. Kung ganun si Ramil pala mismo ang pumatay sa asawa niya. Mga walang iyang aswang. Huwag na huwag lang ninyong uulitin yon dahil mangyayari rin sa kanila ang nangyari kina Ramil at sa isa pang kasama niya. Dahil sa mga nangyaring yon, ay hindi na muna pinuntahan ni Mang Udoy ang bahay ni Manang Auring. May nararamdaman kasi siyang parang kakaiba sa mga pangyayari matapos niyang maalaman na ang dalawa sa mga trabahador sa palengke ay mga aswang. Habang naglalakad pabalik sa outpost, ay nagnilay-nilay ang matandang Ginoo. Bigla na lang sumagi sa kanyang isipan na posibleng may iba pang aswang na nagtatrabaho sa palengking yon bukod kay Mang Ramil at sa isa pang kasama nito. Posible nga na ganon. Hindi na niya natapos ang pagninilay-nilay dahil bigla niyang nasa lubong si Manang Auring at katulad ng dati, nakangiti pa rin ito sa kanya. Kumusta ang anak mo, Udoy? Ayos lang ba siya? Nabalitaan ko ang nangyari Sinuri muna ni Mang Udoy ang buong katawan ng matandang ginang dahil sa pagkakaalam niya kagabi ay halos maglaban-laban ng mga aswang na nagpunta sa kanilang bahay para lang makauna sa pagtikim sa sinapupunan ng anak niyang si Ederlyn. Bagyong nagtaka matandang Ginoo dahil walang kahit anong gasklas si Manang Auring. Subalit hindi pa rin siya nakasisiguro sa mga oras na yon. Bakit mo tinatanong? Binabalak mo rin bang patayin ng anak ko, pati ang sanggol niya? Subukan mo lang. Subukan nyo lang na lumapit at hawakan kahit hibla ng buhok ng anak ko, Auring. Napangiti na naman ang matanda at pagkatapos noon ay marahang naglakad hanggang sa makalampas ng kaunti kay Mang Udoy. Sa tanda mong yan, ang lakas at ang tapang mo pa rin magsalita, Udoy. Ako na nagsasabi sa iyo, hindi mo mauubos ang mga aswang dito. At huwag kang mag-alala dahil hindi ako interesado sa anak mo. Kahit sila, hindi rin interesado. Alam mo kung sino ang gusto nilang kainin at pera-perasuhin? Sino? Ikaw. Dahil masyado ka ng maraming pinakikialamang aswang. Hindi na nakaimik pa si Mang Udoy dahil sa mga sinabi sa kanya ni Manang Auring. Para rin siyang nabato sa kinatatayuan ng mga oras na yon. Hindi nga na namalayan ng matandang Ginoo na wala na pala ang matandang ginang. Parang nagising lang siya sa katotohanan matapos makita sina Ederlyn, Jepoy at Chavez na pasalubong sa kanya galing sa outpost. Nang araw na yon
ay tila nagugulumihanan si Mang Udoy dahil sa mga sinabi sa kanya ni Manang Auring. Dahil sa sinabing yun na matandang ginang, ay doon lang niya napagtanto na posibleng hindi lang si Ramil ang aswang na nagtatrabaho sa palengke. Mabilis na lumipas ang oras at araw. Dahil tumatak na sa isipan ni Mang Udoy ang mga sinabi sa kanya ni Manang Auring, ay madalas na siyang hindi makatulog na maayos. Pakiwari ng Ginoo ay parabang palaging mayroong nagmamatsyag sa kanya mula sa kung saan. Hindi na rin siya ganun kakampante sa palengke matapos malamang si Ramil at ang kasama nitong lasenggo ay mga aswang pala. Hindi ko man lang napansin at naramdaman yun Tay, may gumugulo ba sa isip mo? Napansin ko lang kasi na matapos ang nangyari, palagi na kayong parang balisa at tulala. Hindi na rin po kayo napunta sa palengke nitong mga nakalipas na araw. Anak, gusto ko na sanang lumipat na tayo para maging kampante tayo pare-pareho hanggang sa mga naka. Hanggat nandito tayo sa lugar na ito, hindi ligtas ang anak mo. Marami pang mga aswang ang aali-aligid. Ano po bang bumabagabag sa inyo, Tay? Kung ano pong desisyon nyo, sige po, sasama kami ng mga apo ninyo. Nang gabing yon ay ikinuwento na nga ni Mang Udoy kay Ederlin ang lahat-lahat ng pangyayari. Simula sa umpisa ng kanyang mga hinala sa mga tagapalengke hanggang kay Manang Auring at pati na rin ang sikretong matagal niyang itinago sa babae. Ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay. Nang malaman ngayon ni Ederlin ay naintindihan niya ang kanyang tatay kung bakit ginusto na lang nitong lumipat ng matitirahan. Dahil doon ay mabilis ang kanilang naging pagpapasya. Nagdesisyon silang makalipat na sa lalong madaling panahon hanggang sa mangyari ang isa sa mga hindi inaasahang pagkakataon. 1 linggo na ang nakalilipas matapos ang insidente ng pagsalakay sa bahay ni Mang Udoy. Hapon noon at kauuwi lang ni Mang Udoy galing sa palengke. Ito na rin kasi ang huling araw niya dahil sa oras ding yun ay lilipat na sila ng tirahan sa kabilang bayan. Kaya nagpaalam na ang matandang Ginoo sa mga kasama nito sa palengke. Mang Udoy, buti po at naabutan kita. Nabalitaan ko kasi ron sa palengke na aalis na kayo ni Ederlin Kaya may pabaon sana ako sa inyo. Nasaan po ba yung anak niyo at mga apo? Napangiti naman ang matandang Ginoo matapos makitang muli ang binatang tindero matapos ang insidente ring kinasangkutan nito. Mabuti at nagpakita ka. Eksaktong paalis na rin kami ngayon. Kaalis lang ng jeep, hindi mo ba nakita? Nauna na kasi ang anak mo't mga apo sa biyahe. Teka, ano nga ba yung pabaon mo? Hindi na halos nadugtungan ng matandang Ginoo ang kanyang sasabihin dahil biglang inilaylay ng binatang tindero ang kaliwa nitong paa kung saan ay napansin niya ang benda sa talampakan nito. Halata kasi na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito gumagaling. Matapos yung makita ay biglang sumagi sa isip ni Mang Udoy ang gabi ng pagsalakay ng mga aswang sa kanilang bahay kung saan ay tinusok niya ang aswang na nasa bubungan nila ng mga oras na yon. Anong nangyari dyan sa paa mo? Bakit may benda? Kailan pa yung ganyan? Parang magang-maga pa. Ngumiti si Miyong ng makahulugan at pagkatapos ay saka ito bumaba sa kanyang bisikleta. Nung 1 linggo pa to, parang di na nga gagaling May inakyat kasi akong bubungan nung isang gabi. Tapos, yun, ilang beses ako natusok. Ilang beses mo nga ba ulit akong tinusok sa paa? Dahil sa mga sinabing yun ni Miyong, ay mas lalong nagtugma ang mga kutob ng matandang Ginoo tungkol sa mga nasa taong nagtatrabaho sa palengke. Hindi siya kagad nakaimik at nakaporma ng mga sandaling yon. Dahil sa matinding pagkabigla, parang nabato si Mang Udoy matapos marinig ang sinabi ng binatang tindero. Hindi niya sukat akalain na kahit ito ay malilin lang din siya. Muntik nang masok ang Ginoo matapos siyang mapagtanto na nung gabing pinatuloy niya si Miyong sa kanyang bahay ay muntik na niya palang ipinahamak ang buntis niyang anak. Kung ganon, totoong isa ka rin sa kanila? Ang totoo po niyan, lahat kaming nasa palengke. Ang palengkeng yon
ay balwarte ng mga aswang. At sa susunod, pati ang lugar na ito. Huwag kang mag-alala dahil wala kaming plano sa anak mo. Dahil simula pa lang, ikaw na talaga ang punteriya namin. Dahil masyado kang sagabal, Mang Udoy. Kung hindi ka sasama ngayon, mapipilitan akong habulin ng anak mo at mga apo. Dahil sila na lang ang ipapalit ko sa'yo. Sige, sasama ako. Dahil doon ay wala ng pagtatalo pang naganap. Sumama ng matiwasay si Mang Udoy pabalik sa palengke at ang kapalit ng pagsama niyang yon ay ang kaligtasan ng kanyang anak at mga apo. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay hindi na nakita pa kahit kailan si Mang Udoy at nalaman nga ni Ederlyn na pinagtulungan ni Manang Auring at Miyong na patayin ang kanyang ama para tuluyan ang pagharian ng mga aswang ang nasabing palengke, pati na rin ang lugar na malapit dito. Hindi nagtagal ay nakilala ang nasabing palengke na balwarte ng mga aswang. At mula nang kumalat ang balitang yon, ay maraming tao na ang umiiwas sa nasabing palengke. Hanggang sa naging tanyag ito bilang palengkeng iniiwasan sa buong probinsyang yon. Matapos din makapanganak ni Ederlyn, ay bumalik na siya sa Maynila kasama ang mga anak at doon na nga tuluyang nanirahan ng tahimik at payapa. Ibinuwis ni Mang Udoy ang kanyang buhay para lang mailigtas si Ederlyn at ang kanyang mga apo. Naging masaya ang buhay ni Ederlyn sa piling ng kanyang mga anak hanggang sa mga panahong ito. Wakas